Sa tahimik dagat kami naglalayag. Bawat alon ay kwento, bawat hamon ay lakas. Sa ilalim ng bituin aming saksi at gabay. Sa ganda ng karagatan buhay ay Magandang araw, Catch and Feast Crew! Sa episode na ito ng Sea Escapade, hindi tayo pupunta sa dagat, kundi sa mangrove forest sa tabing dagat. Dito natin nahalughugin ang mga lungga ng kuray o tinatawag na land crab, gamit ang tradisyonal na paraan. Bamboo traps na tayo mismo ang gagawa mula sa kawayan na ating pinutol. Magsisimula tayo sa pagkuha ng kawayan mula sa mga punong narito lang sa ating paligid. Ang kawayan ay matibay, matatag at likas na material na ginagamit ng ating mga ninuno. Bawat hiwa at putol ay parang pagpapanatili ng kultura at pamamaraan na itinuro sa atin ng nakaraang henerasyon. Habang hinuhulman natin ang kawayan upang gawing bitag, pinararangalan natin ang mga kamay ng ating mga ninuno na unang lumikha ng ganitong kagamitan. Ang paraang ito ay hindi lamang praktikal kundi may paggalinga rin sa kalikasan. Sapat na upang makakuha ng kailangan ng hindi sinisira ang kapaligiran. sa bawat pagsubok kami babalik. Ito'y aming kwento, mga isda't Sa simpleng paggawa ng 10 bitag, natutunan nating yakapin ang payak at sustainabling paraan ng pamumuhay, kung saan walang nasasayang at walang nasisira. kwento at pag-asa. Sa loob ay magtatabi sa mga pangarap kami magpupunta. Kinabukasan, naglakad tayo patungong mangrove forest. Dala ang mga bitag na ginawa natin. Dahan-dahan naming inilagay ang bawat bitag sa bukana ng mga lungga. Maingat na hindi madungisan o masira ang mga halaman at lupa sa paligid. Ang mga mangrove ay tahanan ng maraming nilalang, kaya't bawat hakbang natin ay puno ng respeto sa sensitibong ecosystem na ito. Ang mga bitag na gawa sa kawayan ay likas at madaling natutunaw kung sakaling maiwan. Ito ay isang pagpapakita ng ating respeto sa kalikasan. Dalawang klase po ng butas meron dito. Yung isa, meron po siyang ginagawang tumpok sa ibabaw. Ito po ay isang klase rin ng crab. Kumukha po siya ng scorpion. Sunod po, good morning. It's time to visit our crab trap. Bukasan, bumalik tayo ng may pag-asang mayroon tayong nahuli sa ating mga bitag. Isa-isang hinila ang mga ito mula sa lupa at labis kaming natuwa na 8 sa 10 bitag ay may huling kuray. Walang lumabas. Siya lumabas. Ang kuray o tinatawag ding land crab ay nakatira sa mga lungga malapit sa mga puno ng bakawan o mangrove. Mahalaga ang kuray sa ekosistemang ito dahil sila ang tumutulong sa paglilinis ng mga nabubulok na bagay sa lupa at tubig, tulad ng mga patay na halaman o hayop. Kaya't sila ay tinagurian ding mga tagalinis ng kalikasan.
Kapag inalis natin ang kuray sa ekosistemang ito, maaaring bumaba ang kalidad ng tubig at mas madaling mapinsala ang mga bakawan. Ang kuray ay mahalaga sa balancing ekosistema ng mangrove forest. Kung sila ay mawala, maaaring magdulot ito ng labis na dami ng mga nabubulok na bagay na maaaring humantong sa pagkasira ng kalidad ng tubig. Sa huli, maapektuhan ang mga isda at iba pang hayop na umaasa rin sa mangrove para sa kanilang tirahan. Ang pagkawala ng kuray ay magdudulot ng pagbabago sa likas na sistema ng lugar na ito. Masaya kamit sapat ang nahuli para sa isang masarap na pagkain. Ang 2 bitag na walang huli ay isang paalala na ang kalikasan ay nagbibigay ng kailangan at wala nang sobra pa. Magbabalik tayo sa susunod na araw upang suriing muli ang mga bitag, ngunit pipiliin lamang ang mga kailangan natin. Ang paraang ito ng paghuli ng kuray ay hindi lamang epektibo, kundi napaka-sustainable rin. Hindi nito naapektuhan ang buong ekosistema ng mga mangrove, kaya't ang mga mangrove at kuray ay patuloy na mananatiling masigla. Ito ang diwa ng aming pamumuhay. Ang kunin lamang ang sapat at hayaan ang kalikasan na magpatuloy sa kanyang siklo. Bawat kuray na nahuli ngayong araw ay sumasalamin sa pagmamahal ng ating tradisyon at ang respeto sa kalikasang nagbibigay sa atin ng lahat. Dalawang sa aming munting kusina, inihahanda namin ang aming huli. Simpleng luto ngunit puno ng lasa. Dahil higit pa sa pagkain, ito ay isang paraan ng buhay, isang pamumuhay na may respeto at pagmamahal sa kalikasan. Ang Sea Escapade ay hindi lamang isang pakikipagsapalaran. Ito ay isang paalala kung paano mabuhay ng may harmonya sa kalikasan. Salamat sa pagsama sa amin sa espesyal na episode na ito ng Sea Escapade. Nakita natin ang kahalagahan ng tradisyonal na pamamaraan at ang natatanging buhay sa likod ng mangrove forest. Kung nagustuhan ninyo ang aming paglalakbay at ang aming huli ngayong araw, huwag kalimutang mag-like, mag-iwan ng komento at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. At para sa mas maraming kwento ng isla, kalikasan at kultura, mag-subscribe na at samahan kami sa bawat bagong episode. Mula sa Catch and Feast Crew, maraming salamat at hanggang sa susunod na pakikipagsapalaran. Ako po si Tito Iming. Magandang araw, Catch and Feast Crew. Sa araw na ito, babalik tayo dito sa mangrove forest. Dala ang mga bamboo traps na ginawa natin noong nakaraan. Gaya ng sa paghuli ng kuray, gagamitin natin muli ang mga bitag na ito para hanapin ang isa pang nakatago at natatanging yaman ng bakawan, ang kulokoy o burrowing shrimp. Ang maliliit ngunit matatag na nilalang na ito ay naninirahan sa malalalim na lungga ng putikan, bahagi ng ekosistemang tahimik pero napakahalaga.
Sa bawat bitag na ating inilalagay, isinasabuhay natin ang tradisyon ng ating mga ninuno. Hindi lamang mga kagamitan ang mga bitag na ito. Ito'y bahagi ng ating kultura. Isang paraan ng paggalang sa nakagisnang pamamaraan ng mga naunang henerasyon. Habang nilalagay natin ang mga bitag na ito sa makapal na lupa ng mangrove, parang nilalakad natin ang landas ng ating mga ninuno na marunong gumalang sa kalikasan. Ang bawat lungga ng Kolokoy na ating nakikita ay isang paanyaya sa mundo ng mga nilalang na naninirahan dito. Pag-usapan natin ang mundong ginagalawan ng mga Kolokoy. Ang Bakawan ay hindi lang mga puno at ugat. Ito'y isang komunidad ng iba't ibang nilalang. Ang mga ugat ay nagbibigay ng kanlungan, ang putik ay mayaman sa sustansya, at ang tubig ay kanilang proteksyon. Ang Kolokoy ay may mahalagang tungkulin dito. Ang kanilang mga lungga ay nagdadala ng sariwang hangin sa lupa, nakakatulong sa pagpapanatili ng tibay ng putik at nagbibigay ng sustansya sa lupa para sa ibang halaman at hayop sa paligid. Sa ganitong paraan, hindi lang basta nakatira ang Kolokoy dito, tumutulong din sila sa pagpapabuti ng kalikasan. Habang inilalagay natin ang mga bitag na ito, isa itong paalala na kailangan ng kalikasan ang mahabang pasensya. Iiwanan natin ang mga bitag buong magdamag para bigyan ng oras ang mga Kolokoy na pumasok dito ng hindi nagmamadali. Kinaumagahan, babalik tayo na puno ng pag-asa sa bawat bitag na ating iaangat, para bang nagbubukas ng maliit na lihim na kusang ipinakikita ng kalikasan. Ngayong umaga, hindi lang tayo ng huli kundi ipinagdiriwang din natin ang ating ani. Ang lasa ng Kolokoy ay may kakaibang sarap, ngunit higit pa sa lasa ang halaga nito. Isa itong pagpapahalaga sa tradisyon, isang gawin na may paggalang sa kalikasan. Ang pag-aalay ng pagkain dito mismo sa Bakawan kung saan natin ito nakuha ay parang paggalang sa kaugnayan natin sa lupa at dagat. Habang inihahanda natin ang pagkain, muling bumabalik sa atin ang diwa ng sama-samang pagtitipon. Ang pagkain mula sa Bakawan ay hindi lang basta lamang tiyan. Isa itong pagkakataon para magpasalamat sa ating kapaligiran. Ang lasa ng Kolokoy dito mismo sa Bakawan ay parang mas may lalim, isang lasa ng pagmamahal at pasasalamat. Sa tahimik kagat kami naglalayag, bawat alon ay kwento, bawat hamon ay lakas. Sa ilalim ng bituin aming saksi at gabay,
Sa ganda ng karagatan, buhay ay taglay. Sa mga alon ng ating pangarap, kasama ang catch and fish crew sa paglalakbay. Sa ilalim ng araw, sa tapyo ng hangin, sa bawat pagsubok kami babalik. Pusong matapang, sa tubig kami lumalapit. Sama-sama't walang takot, hanggang sa dulo ng panaginip. Sa bawat huli tagumpay, hatid ay saya. Dagat ay buhay, ito'y aming handog sa isa't isa. Sa mga alon ng ating pangarap, kasama ang catch and fish crew sa paglalakbay. Sa ilalim ng araw, sa tapyo ng hangin, sa bawat pagsubok kami babalik. Dagat ang aming tahanan, ang mundo'y aming kwento. Mga isda't kayamanan, hatid sa bawat tao. Sa puso ng bawat alon, kami nagkakaisa. Dagat ng pangarap, ito'y ating kwento't pag-asa. Mga alon ng ating pangarap, kasama ang catch and fish crew sa paglalakbay. Sa ilalim ng araw, sa tapyo ng hangin, sa bawat pagsubok kami babalik. Ang dagat ang aming tahanan, ang mundo'y aming kwento. Mga isda't kayamanan, hatid sa bawat tao. Sa puso ng bawat alon, kami nagkakaisa. Dagat ng pangarap, ito'y ating kwento. Pag-asa sa mga apak ng tubig, sa ilalim ng langit. Isang piraso ng buhay sa dagat ay nakasilid. Catch and fish crew sa alon ay magtatagpo. Sa mga pangarap kami pagbubuo. Ito ang tunay na diwa ng aming buhay sa isla. Ang mabuhay ng may harmonya sa kalikasan. Kumuha lang ng sapat at laging magbigay galang sa kanyang siklo. Catch and Fish Crew, iniimbitahan namin kayo na saksihan ang mga ganitong sandali upang pahalagahan ang aming tradisyon at maalala na ang bawat pagkain mula sa lupa o dagat ay isang malalim na ugnayan sa ating pinagmulan. Salamat sa inyong pagsama sa amin sa panibagong pakikipagsapalaran ng Sea Escapade. Ako po si Tito Iming. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Paalam! Sa mga alon ng ating pangarap, kasama ang catch and fish crew sa paglalakbay. Sa ilalim ng araw, sa tapyo ng hangin, sa bawat pagsubok kami babalik.